Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Didays Vlog. So, for today's video ngayon guys ay masaya po ako na i-share sa inyo ang isang magandang balita sa tanang buhay ko. So, alam nyo ba guys na magto 2 months na po akong buntis. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung journey namin kung gaano kami katagal na nag-try to conceive, kung ano yung ginawa ko, ano yung mga ginawa ko habang naghihintay kami. So, ngayon guys, ay hindi ko na siya patatagalin kasi nga aalis ako ngayon aalis kami ngayon kasi pupunta kami sa church. So, grabe talaga mga day, no? Yung ginawa ng Panginoon kasi pinapahintay man ako ng napakatagal ay kasi mga day, 6 years po kaming and 3 months na po kami ng aking asawa simula nang ikinasal kami. Noong ikinasal kami, yun din yung unang araw na nagsama kami. Oo. Kasi syempre pag nagsama na doon na i-start na try na syempre tapos guys hindi namin ini-expect yon kasi dati mataba pa talaga ako, mga nasa 60 plus na kilo po ako, 60 kilos mahigit. Tapos yung mga kinakain namin doon sa city, doon sa Iligan City kasi hindi pa kami umuwi dito sa amin sa bahay kasi hindi pa to naitayo. So fast forward ko na lang yung story kasi hahaba tong video na to. So dumating yung time na palagi ako nagpipiti, lagi naman siyang negative kasi isa po talaga akong PCOS and yung hormonal imbalance po talaga ako. Hindi po ako regular na nirigla. Minsan 4 na buwan, minsan po 6 na buwan. Minsan, kaya nga ako palagi akong nag-home medication. Lagi akong nagsasarili guys na ginamot ko yung sarili ko. Alam ko naman kasi na kapag mag-pills ako, automatic na after niyan ay iduduguin talaga ako. Kaya last May pala ay nag-inom ako ng pills ng ano bang tawag na pills na yun. So uminom ako ng pills na yun para lang talaga duguin ako sa buong May. And pagkatapos nun ay dinugo ako ng June. So nang wala ng pills, wala na akong iniinom mga day. No, so natuwa naman ako noon kasi nakapag-relax ako. Tas nirigla ako dahil nag-leave ako ng 1 week noon kasi nga nasira itong isa kong mata. Makikita niyo naman sa previous vlog ko na yung pulang-pula yung mata ko. At yun yung time na napakagulo dito sa lupa na tinitirhan namin ba na papalayasin na kami. So yun mga day, pagkatapos nun ay niregla ako ng June, tapos hindi na ako niregla, nag-spotting na lang ako ng July, tas wala ng August, wala na sa September, and nag-spotting na ako dito sa October hanggang pagdating ng November 15, napakadami na talaga ng mga sintomas na nararanasan ko. At ayun na nga guys, buntis na pala ako. So yun, ipapakita ko sa inyo yung PT ko guys, wait lang. So, ayun mga guys, no, so ipapakita ko na sa inyo yung PT ko. So, hindi ko lang masyadong nilakasan yung boses ko mga day kasi natulog yung asawa ko ba kasi sobrang kawawa niya ngayon. Lahat ng mga gawain dito sa bahay, pati doon sa tindahan namin guys, yung asawa ko talaga lahat ang gumagawa. Kaya, sobrang akong naawa sa kanya guys ba, kaya pinatulog ko muna siya ng mga 30 minutes kasi aalis kami ngayong pupunta kami doon sa church namin kasi mag-practice kami ng mga awitin. So ngayon guys, ito na yung PT ko. Kung hindi nyo man makikita, pasensya na kayo sa kamay ko, napakahugaw ng kamay ko guys, napakaulaw. So ayan guys, yan, sana makita nyo guys. Ayan o diba guys, positive na siya.
At pagkatapos nung nag-PT ako guys, sobrang tuwa talaga ako, sobrang naiyak talaga ako sa sobrang saya kasi hindi ko naman talaga ini-expect na mangyayari ng matagal na namin hinihiling kung kailan. Grabing iyak ko noon, siguro guys, mga 3 years kami bago ako nakamove on na sinabi ko na Diyos na po ang bahala. Kasi dati lahat ginagawa ko, umiinom ako ng mga gamot, nag-vitamins ako, minsan nag-exercise din ako minsan, pero hindi ko talaga kinaya. Tapos minsan nag-healthy lifestyle ako. Tapos noong mga bandang 2023 or mga 2022, sinubukan kong mag-diet. Nagpapayat talaga ako, pero mga 2 months lang yun. Kasi hindi ko kinaya. Sabi ko, ay, nagpayat na ako, wala pa rin namang nangyayari. So, yun, kumain ako ulit hanggang sa sinabi ko na kay Lord, sinabi ko na Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin, sa aming mag-asawa, na kung sana man ay kung may pagkakataon man talaga na mapagkalooban kami ng anak, ay bigyan kami, kung matagal pa man yun, bigyan kami ng puso na maghihintay, marunong maghintay, hindi yung apurado. Tapos, kung sakaling mang wala, so, inihiling ko din sa Diyos na sana turuan yung puso namin na matanggap namin ba na hindi kami nagtatanong. Yun talaga yung sinabi ko na ipinasa Diyos ko na lahat sa buhay ko na ikaw na po bahala kung ano man yung plano mo sa buhay namin. Hanggang sa dumating yung time na pumayat ako ng sobra, hindi lang dahil sa pagdadayet ko. Una-una nagdadayet talaga ako guys, no, starting noong February. So nagdadayet ako noong February hanggang sa pumayat ako kasi yung kinain ko mais na nabigas, hindi na corn, hindi na rice. So mais na yung kinain ko, tapos niliitan ko, tapos nagulay-gulay ako. Tapos yung ginamit ko na kape ay Nescafe na decaf, hindi na ako gumagamit ng 3-in-1. So at pagkatapos nun ay dumating yung time na pumutok yung problema ko ng mga bandang July, August, ganyan ng mga buwan. Grabe yung pagpayat ko doon dahil sa stress, depressed dahil sa problema ko, na na-share ko na din yun sa isa ko pang vlog, na sa mga nakaraan ko pang vlog na ina-upload ko na meron akong problema, kaya ako pumayat, na-depress ako, pero tinulungan pa rin ako ng asawa ko hanggang sa dumating nga yung October at yun, pumutok na, nabuntis na pala ako. May talaga ang kailangan, pero unang-unang baguhin mo sa katawan mo. Kung mataba ka man ay magpapayat ka lang pala guys, ay magpapayat ka. So hindi mo na pala talaga kailangang uminom ng isang sakong gamot na mga fertility medicine, mga vitamins, mga hilot, mga ano-ano pa man yan. Kasi kasama ng iyong pagpapayat, samahan mo ng matibay na pag-asa at pananampalataya at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, na kapag ipagkakaloob niya, wala ng gamot-gamot, wala ng kahit anong gawin, wala ng exercise. Yung ginawa ko lang talaga guys, nagpapayat, na sinamahan din ng mahaba-habang pasensya kasi dati nagpapayat na ako pero mga 2 months lang hindi ko kinaya. Pero dahil mayroon akong kaibigan na nabuntis din dahil sa nagpapayat siya, at proven and tested niya yon, at nagiging proven and tested ko na din yon. So kung isa ka man sa mga isa kayo sa mag-asawa or ikaw ay gusto ko kanang mabuntis at matagal ka nang nagtatry, itry mo din yung ginawa namin, kasama sa yung mga panalangin, at samahan mo rin ang pagpapayat, at kung maaari ay kumain ka na ng mais na bigas para less ng carbo. So yun lamang guys, at kung meron kayong mga katanungan tungkol dito sa aking journey na dumating sa buhay ko, na nabuntis na po talaga ako sa loob ng mahigit 6 years and 3 months na pagtatry, ngayon bigla akong nabuntis. So ngayon guys, kung meron kayong mga katanungan or mga
kung ano pang mga ginawa ko, hindi ko napahabain kasi meron po akong lakad ngayon. Maraming salamat po guys sa panonood. Sana po patuloy niyo pong suportahan itong aking YouTube channel, Diday's Vlog, para po lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload sa tindahan man yan, sa mga baboyan man namin yan, at sa buhay-buhay. Maraming salamat guys sa panonood. Bye!